So, minsan talaga may pagkakataon na kahit minsan masaya, pero minsan ay kailangan talaga minsan matapos. Amen? Sabi nga tawag doon, although ito yung, sa ngayon, sabi ko sa ngayon, ito yung last week na makakasama natin si Ate Lia. So, pero hindi ibig sabihin nun ay mabubura na sa isipan at puso natin. At ganun din naman tayo, hindi naman tayo mabubura sa puso't isipan niya. Isa lang po pwede mangyari para hindi tayo mabubura sa puso't isipan niya. Sukatin niyo na po yung mga paa niyo mamaya. Ayan, lagyan yung pangalan, tapos bigay niyo sa kanya. 48. Sabihin niya, ang dami yung papabaon, mga paayo pa. Pero, kidding aside, kapasalamat ako sa buhay natin niya. Nagsimula lang yan kay Kuya Ivan. Kasi Kuya Ivan, kasi si Kuya Ivan Kurikot, naghahanap ng murang printan. Printing nga na shop. Pero dinala siya ng Lord, hindi lang sa mura, kundi sa Kristiyano pa. Amen! Amen! At nung time na naimbitahan si Ate Lia, alam niyo ba sa time na naimbitahan si Ate Lia, mula nung naimbitahan siya hanggang ngayon, hindi yun na po ito. May times man na wala siya ay dahil meron siyang pinuntahan, pero hindi yung tawag doon, hindi yung intentional na ayaw niyang umatin. So, isa yun sa magandang naging halimbawa sa bawat isa sa atin dito. Na alam ko naging kalakasan din ang bawat sa buhay ni Sister Lia. Amin ba? Sabi nga makita naman natin siguro sa kanya na tawag doon yung heart nga ng tawag na pagiging servant. Kasi nakakatawa sa kanya, pagdating niya pa lang, gusto niya na kagad talagang merong gawin para sa Panginoon. Sa simpleng bagay na tawag din pag multimedia, kahit minsan nalulutang siya pero andyan lang tayo. Sabi ko nga minsan, patawanin na natin sa atin Lia. Sabi ko minsan, ang sarap ng kantahan. Pero yung lyrics, hindi pa lumilipat. Buti na lang, kabisado ng lahat sa puso ang kanta. Amen? Tapos, ang maganda pa doon, pag tingnan mo sa atin Lia, sabi niya na, pero, praise God, ang mahalaga may nakalagay dyan. At merong puso na hanggang mag-ikot. Amen po ba? Amen! Although sabi nga minsan dumarating talaga tayo sa time na lutang tayo. Pero yung presensya mo nandiyan dyan, kalakasan na yan. Amen! So then at the same time, isa rin sa nakakatuwa, alam ko na na-impart sa atin natin yung pagiging generous. Yes! Sino ba nakakatid ng overnight? Yung mga palabok na makakain natin. Ayan, So, hindi ito para itaas sa Ate Lia, kasi alam ko sa lahat ng ginagawa niya si Lord ang gusto niya may Amen! Isa lang ang gusto kong may part sa atin, yung puso ni Ate Lia na gusto mag-lingkod. Na gusto niya lagi sa piling ng Lord. Although, everyday, kasama natin ng Lord, kahit sa bahay. But then, iba pa rin kapag nakakakaroon ka ng pagkakataon sa fellowship every Sunday. Amen po ba? Then, yung part pa sa buhay niya ng pagiging generous niya. Sabi niya nga, meron siyang heart pagdating sa vision. Sabi nga, hindi ka magkakaroon ng preparation sa heart sa vision kung sa local pa lang. Ganun ka na. Amen? So sa buhay niya, talagang inihanda siya ng Panginoon. At alam ko sa bagong journey, na tatahakin niya, napakatagalog, tatahakin niya. Kung paano siya sinamahan ng Lord doon, ngayon, pwede sa kanya bukas ang sasamahan. So, hindi natin masasabi na smooth ang lahat. But then, higit sa lahat, dapat makita mo Ate Lia na may matatag kang mag-asawa. Amen po ba? So, Ate Lia, in behalf of FCC San Jose, we would like to say thank you. And we really appreciate you. And syempre, we will miss you. We love you with the love of the Lord. And we are praying that you will see and meet your love of your head. The love of your life. We are with you. So, walang musika, hindi natin alam kung anong plano lang or mamaya nasa aeroplano lang. Ayan. So, hindi natin alaman, pero isa lang ang masasabi namin, nagagala kami na nakasama. Yes. Palakpakan natin. So, siyempre, walang iyakan. Dami mga lalaki, mababagsik, walang iyakan. Pero sa puso namin, meron ng kirot. Pero masaya kami dahil ito ay pagkakataon ng Panginoon para sa na mag-expand ang territory. Amen? So,
No, magpa-party na tayo pag wala na si Ate Lia. Sige, tayo po tayong lahat. Atin po babasahin ang salita ng God sa ating pag-aaralan ngayon. Tuloy pa rin po tayo sa Aklat ng Santiago. Makipagbukas po kayo sa Aklat ng Santiago. Chapter 4 na po tayo ngayon. Magkapasa tayo mula talatang 1 hanggang 12. Santiago or James sa English, chapter 4, verse 1 hanggang 12. Yan. Magsabi po ng amen ang nakakita na. Lang. Magsabi po ng amen pag nakita na ha. 1, 2, 3. James o Santiago chapter 4, verse 1 hanggang 12. Yan. Ito po ang sinasabi. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Siyempre, ako na lang po magsalita, sa paningin na lang po sa inyo. Yan. Sabi po dito, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi niyo makamtan, kaya pumapatay kayo? Mapasahin niyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Mga taksi, hindi ba ninyo alam na nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyo akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga magpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayo mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong ang tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Mga kapatid, huwag kayo magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o umahatol sa kanyang kapatid ay naninira at umahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kung di isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihan magligtas at magparusa, ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Tayo po'y mananangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong banal na salita na aming pag-aaralan ngayon. Alam po namin, Lord, na ito ang kailangan namin sa oras na ito. Lord, dahil ang iyong salita, Lord God, ay lagi, Panginoon, on time sa bawat isa sa amin. Ang siyang dalangin namin, ihanda mo ang puso, ang isipan, ang buhay ng bawat isa na matanggap namin ito, Lord God, ng buong buo. Ano man, Lord God, ang pwedeng humadlang, Lord God, ano mang mga distract sa amin, Lord, alisin niyo nga po at sawayin niyo. Tulungan niyo kami, Lord God, na makapag-focus sa pakikinig ng iyong salita. At Lord, bigyan mo rin kami ng puso, Lord, na handang tumanggap, handa, Lord God, matuto, at handang magpabago. Pero dahil lang yung salita, Lord, ang siyang katotohanan. Amen. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, dahil alam ko, ikaw ang kikilos at gagamitin mo lamang ako bilang iyong instrumento. Sa iyo ang papurit parangal, pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Hindi po ako nakagawa ng PowerPoint. Ayan. Bakit ako hindi nakagawa ng PowerPoint? Kasi nasa transition din si Pastor ngayon. Galing pa po ako trabaho actually. Kasi ang naging day off ko na ngayon ay Sunday and Monday. So, may pasok ako ng Sabado ng gabi, ang tapos ko ay alas 6 ng umaga ng Linggo. Pero salamat sa Lord kasi kanina, kahit pa paano ay nakatulong naman ako ng almost 2 hours, no? Yan, nung ginising ako ni ate, sabi niya, Han, 8:30 na. Yan, natagal tayo agad ako. So hindi ko pa siya tawag doon, nahihirapan pa ako sa transition. Then at the same time, kasi pumunta rin kami na Manila.
Yan ano. Pero it's not an excuse. Please accept my apology. Yeah, my sincerest apology. Na sa oras na to dahil wala po tayong PowerPoint. Pero okay lang yan kasi nakatingin naman kayo lahat sa akin. Kaya ayun mahalaga doon. Pero kung na kayo tumingin, makinig din kayo. Ayan. Huwag po kayo na starstruck. Hindi po kasi Emeritus o si Bentong Pastoral po ako. Ngayong umaga po ay itong pag-aaral natin ay merong siyang tawag doon, connection din sa nakaraang na pag-aaralan natin. Ano? May mga nabanggit pa rin doon. But then alam ko, bakit ito pinapaulit-ulit ng Panginoon sa atin? Because we still have struggles sa part na yun. Amin po ba? Natatandaan niyo ba yung sinabi ko na kapag ang salita ng Lord ay parang paulit-ulit na nating naririnig, anong daw ibig sabihin? Maaaring hindi pa tayo natututo. Natututo din yung part na kailangan natin marinig para mapaalalahanan po tayo. Amen po ba? So nasa book pa rin tayo ng Santiago. Meron po akong tanong, no? Bago ko magsimula, o magpatuloy pala kasi nakapagsimula na ako. So gaano nga ba kahirap sa isang tao na magpasako? Mahirap. Lalo na sa mag-asawa. Amen? Lalo na kung halimbawa sa mag-asawa, ang lalaki, bunso. Tapos yung babae, panganay. Amen po ba? Ano lang, example lang yun. Sa mag-asawa, hindi mo sa mag-asawa, sa magkakaibigan. Kasi talaga meron competitive, no? Then meron naman talagang tahimik lang. Pero paano kung yung tahimik, biglang sinabi yun yung maging leader? Amen po ba? So sabi nga po, gaano nga ba kahirap magpasako? Sabi nga no, minsan, ang word na pagpasako, o sabihin natin pagsuko. Sabihin mo pagsuko. Yan. Minsan, ang tingin ng tao dito ay pagkatalo. Amen po ba? Minsan, ang tingin din ng tao dito ay kahinaan. Amen? Sabi nga no, sa isang gera, bakit nga ba kailangan merong magtaas ng puting bandila? Yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa isang gera, kung hindi magtataas ng puting bandila ang isang bansa, tuluyan silang mabawasak. Amen po ba? Although makikita natin doon yung kahinaan, yung weakness na nila, pero makikita din natin doon yung wisdom. Amen? Aanihin mo ang bansa mong wasak na, wala nang matitira. Kaysa pag sumuko ka at meron kang pang simula pa. Amen po ba? So sabi nga din kaya nga, gaano nga ba kahirap sa isang tao yung tinatawag na submit, magpa-submit. Amen? Alam niyo po ba, pwede ba akong magtanong lang, taas na kayo ng kamay. Sino dito ang nakakilala na sa Panginoon ng 5 years? Pwede ba taas kamay? 5 years pataas. Okay. 4 years. 3 years. 2 years. Siyempre, inaantay nyo kung 1 year sasabihin ko. Pero 1 year lang. Ayan. Diba, iba-iba tayo. Sabi natin ay more than 10 years. Pero alam niyo po ba, meron pa rin magandang tanong. Sa mga taon na nabanggit natin na tayo tumanggap sa Panginoon, masasabi nga ba natin na totoo nga ba, totoo nga ba, lakas na na. Ayan. Totoo nga ba, o masasabi nga ba natin, nagpapasakop na ba talaga tayo ng buong buo sa Panginoon? Masasabi ba natin na, Lord, ang buhay ko talaga ay sinusurrender ko na sa iyo. Sa bawat araw, masasabi ba natin na, Lord, yes Lord, kung anong gusto mo, yun ang gagawin ko. O tumarating pa rin talaga yung time na, Lord, ay sorry, nagawa ko na. Pinapaalam mo na lang sa amin. Amen? We are all guilty sa bagay na yun. Wala makapagsabi sa atin dito na yes, 100%. Amen? Oo, sa heart natin gusto natin 100%. But in reality, nagkakaroon pa rin ng time na yung word na submit to God ay nag-struggle pa rin tayo. Amen po ba? Can you say amen? Amen. Ayan. So, wag po kayo malungkot. Ayan, kasi ang mensahe natin ngayon is not to condemn everyone or anyone or a specific person. Kundi ang mensahe ngayon ay para tulungan tayo. Na magkaroon tayo ng tinatawag na kapayapaan sa sarili, kapayapaan sa kapwa, at higit sa lahat, kapayapaan sa Diyos.
Amen po ba? Amen. So, ready na ba tayo? Ready. Mga ready naman na. So, magbagay lang po ako ng konting context. No? Sa chapter na ito, chapter 4, dito po ngayon, nais talakayan ni James kung ano po yung root cause. Yan, pag sinabing root cause ko, ano yung dahilan. Dahil ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagtatalo, no? Sa loob ng iglesia. Yung iglesia, no? Yung mga Hudyo, sa mga iglesia ng mga Hudyo, at ng mga hindi, yung mga nagsasama-sama. Amen po ba? So, karamihan kasi sa kanila, alam naman natin na ano daw, gusto maging teacher. Naalala nyo ba? Lahat sila gustong magturo. Sabi nga nung hindi lang masama ang hangarin yun, na ikaw ay makapagturo ng salita ng Lord. Pero, sa kabila kasi nila gusto nila magturo, ang katotohanan, gusto pala talaga nila yung tinatawag na posisyon. Yun. Now, gusto nila kapangyarihan. Gusto nila fame. Amen po ba? Now, minsan na may mga tao no, na sabihin na natin, minsan mabuhay din natin, dumarating ka, na minsan dahil magaling tayo, pag may nakita tayo, parang gusto natin gawin. Hindi dahil gusto natin makatulong, minsan nangyayari kasi na parang ma-recognize tayo. Amen po ba? Ang tanong ko, pag ganun ba ang ugali ng isang tao o ng isang Kristyano, nagpapakita ba ito ng humility? Actually, hindi ano. Ang nangyayari kasi doon, nagkakaroon ng tinatawag na pagiging competitive. Amen? Sa umagang ito, alam ko meron sa atin dito mga competitive. Hindi man yung parang harapan, pero sa isip mo, competitive ka. No? So, minsan naman sa iba, sa ginagawa, competitive talaga. Amen? But then, ang pag-uusapan natin ngayon, yung pagdating sa iglesia. No? Sabi nga po dito, no, mahirap sa isang kapulungan kapag lahat ay gustong mamuno. Kasi sigurado walang gustong magpasakot. Amen po ba? Nangyayari yan sa politika. Kaya nga ang hirap, bigyan ko lang kayo ng example. Kaya nga dito sa atin sa Pilipinas, alam niyo po, bigyan kayo sa Taiwan, ang botohan po doon by group. Hindi po yung kung sino yung iba yung partido ng barangay captain, iba yung partido ng kagawad. Ang botohan po doon by group. Group A, Group B lang. Bakit? Kasi kung maghahalo-halo yan, nanalo si kapitan, tas lahat ng 7 kagawad niya sa kabila, na gustong lahat mamuno, ano mangyayari? Walang susunod kay kapitan. Which is nangyayari din sa higher government. Amen po ba? Ganun kahirap kapag lahat gusto mamuno kasi walang gustong magpasakop. Ang gustong gawin, kung sino yung nasa taas, nakakafin, pababa. Amen po ba? So mahirap yung nagmamahas. Sabi nga po, no, bakit kaya nagkaganon? Isa na po ang katotohanan kung bakit nagkaganon din sa time sa iglesia dito, sa tinutukoy ni James. Ang katotohanan po kasi ay una sa lahat, hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Do you agree? Na wala sa puso nila yung pagpapasakop sa Diyos. At ayun ang pag-uusapan natin. At ang sarap po sa katotohanan, patuloy ito nangyayari sa hanggang ngayon. Sa church ngayon, dito sa FCC, masasabi ko wala rito gusto ng posisyon. Kasi pag inasay ko, tumatanggi pa. Oh, true. No? So, praise God, hindi natin problema rito yung tungkol sa posisyon. No? Kasi lahat dito, praise God, all for God's glory, alam natin kung ano yung kumbaga, na-establish na sa atin. Amen? So, iba naman ang pag-usapan natin ngayon. I-connect natin ito na sa buhay natin, kung tayo na napalataya sa Panginoon, masasabi pa rin natin, we do not fully submit ourselves to God. Amen? Alam ko, guilty na, sabi ko na guilty tayo lahat doon. So pag-usapan natin ngayon, bakit nga ba mahirap o nagiging mahirap sa isang tao na magpasubmit sa Lord ng buong buo? Maganda kasi diba inaalam natin yung root cause? Amen po ba? Kasi kapag nalaman mo kung ano yung dahilan, magkakaroon ka ngayon ng idea kung paano mo susolusyonan. Amen? But then, ang solusyon hindi galing sa atin. Galing pa rin saan? Sa salita ng Diyos. Napakaganda ng salita ng Lord. Kasi siya yung nag-reveal kung ano yung dahilan, but then siya yung nagbibigay ng solusyon.
Kasi alam niya kapag solusyon ng tao, pansamantala lang. Pero kapag solusyon na mula sa kanyang salita, mula sa Diyos, pang walang hanggan. Amen po ba? Sino gusto rito magtagumpay? Ang masasabi niya, Lord, magagawa ko magpasabit sa'yo dahil tinuruan mo ako. Amen. So, patuloy na po tayo. So, unang bagay po na dapat nating malaman kung bakit mahirap sa isang tao na mag-submit sa Diyos, sa buhay niya, ay yung sinasabi na meron kasi tayo yung battle na nangyayari sa ating sarili. Sino rito yung bawat araw alam mo, kalaban mo sarili mo? Meron ba? Di ba, kabado mo sarili mo kung magtatrabaho ka na, kung matutulog ka. Amen? Di ba, kalaban mo yung sarili mo kung magtututbrush ka o hindi. Kung maliligo ka o hindi. Kalaban mo yung sarili mo kung susunod ka o hindi sa utos ng magulang mo. Amen po ba? Yes. Totoo yan, everyday meron tayong battle, meron tayong war sa ating sarili. Kaya nga sinabi dito sa verse 1, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Saan daw? Kalooban, hindi sinabing kalabasan. Kalabasan na yun. Kalooban, ibig sabihin sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo, bisan tama, kasi pinipili mo yung mali. Alam mong hindi dapat, pero pinipilit mo, dapat. Amen po ba? So, sino ngayong kalaban mo? Sarili mo, di ba? Amen po ba? Ano yung word na pwede natin itawag doon, idikit? Nasa salita na hindi ka nakapag-submit, isa lang naman. Yung word na selfishness. Makasarili. Amen? Kasi me, myself, and I. Yun, di ba? Me, myself, and I. Kung ano yung makakapagpasaya sa akin, ano yung trip ko ngayon, ano yung gusto ko, wala kayong pakialam. Amen po ba? Sabi nga po, the essence of sin is selfishness. Sa bakit? Magbibigay ako ng example. Alam niyo po ba si Eva? Yan, mga Eva, huwag kayong magalit sa akin, ha? Yan, si Eva, naging selfish siya. Kaya nga, dinisobey niya ang Lord. Bakit? Kasi napaisip siya, di ba, na gusto niya maging katulad ng Diyos. Kasi, tinempt siya ni Satan. Kung kailangan mo yan, magiging tulad ka ng Diyos. So, naging selfish siya. Kinain niya yung prutas. Alam niyo po ba, sa buhay din ng ating father of faith, sino yan? Si Abraham. At hindi lang ito isang beses ginawa, kundi ilan ba, dalawa o tatlo? Si Abraham, no? Dahil gusto niya mabuhay, gusto niya maligtas ang sarili niya, siya ay nagsinungaling nga, ano daw? Kapatid niya lang daw si Sarah. Pero alam niyo ba, sabi nila half-truth yun. Kasi totoo naman, half sister niya si Sarah. Gusto niyo malaman? Basahin niyo ang Bible. Yan, ano? Talaga namang magkapatid sila, half sila. Basahin niyo, hanapin niyo. Sabi ko sa inyo. Amen po ba? But then, mag-asawa sila ng time na yun eh. Pero dahil ayaw niyang, nasa isip ka, baka patayin ako sa sobrang ganda mo. Di ba? Magugustuhan ka nila, ang isip ko ganyan, papatayin nila ako para maangking ka nila. So, kapatid mo ako ha. Ayan. So, nilabas niya yung isa, pero tinago niya yung isa. Pero hindi pwede yun, di ba? Kaya nga wag mo sasabihin, white lies na. Amen po ba? Ang kasinungalingan ay walang puti o walang itim. Kasi, ang definition dyan ay sin. Amen po ba? Kaya wala na rito mga katwiran, white lies na. Hindi pwede. Kasi lies pa rin yun. At alam niyo rin po ba si Akan? Sino nakakatanda kay Akan? Saan book siya mababasa? No, wala na nakatanda. Sa book of Joshua. Ayan. Si Akan, siya yung nagtago ng mga nalut. Di ba sabi, ibigay kasi susunugin. Kaso nga lang pagiging selfish niya, nagandahan siya. Kaya tinago niya doon sa tent nila. Ano nangyari? Natalo ang mga Israelita. At ang nakakaya doon, yung alam nila na maliit lang na lugar na susakupin nila at madali lang, natalo pa sila. So, sinabi sa kanila ng Panginoon na mga taksid, sabi yan gano'n. Kasi meron sa inyo hindi sumunod. So, nung hanapan na, si Akan na nakita. Amen po ba? So, dahil sa selfishness niya,
No, nilagay niya sa alanganin ng buong bansang Israel. Amen po ba? So, sa buhay natin ngayon, kung meron tayong tinatawag na selfishness, tingnan na lang natin kung ano ang pwedeng maging dulot nun sa iglesia. Ano na lang pwedeng maging dulot nun sa pamilya. Amen po ba? Ano na lang pwedeng maging dulot nun sa trabaho. No? Gusto mo lahat sa'yo, gusto mo umangat ka, pero dahil selfish ka, kahit siraan mo, kahit sino. Amen po ba? Sa eskwela. No, marami. Sabi nga po, no, pagiging selfish, alam niyo po ba, sinasabing it's a dangerous thing. Sabi niyo po, dangerous. Tagalog, delikado. Napaka-delikado niya. Yung pagiging selfish. Bakit? Kasi sinabi rin dito, sa verse 2, sinabi dito, mayroon kayong ninanasan ngunit hindi ninyo makamtan, kaya pumapatay kayo. Napasain niyo lamang yun. Ibig sabihin, kapag ikaw ay selfish, ang desire mo, selfish, nag-lead ito sa wrong actions. Amen po ba? At sinagbigay ng example dito na kapag ikaw dahil selfish, ang wrong action mo ay pwedeng pumatay ka. Pwedeng mang-away ka. Amen po ba? At ang sabi nga doon, ano, sa mga bawat bansa nangyayari pag selfish, nagkakaroon ng war. Amen? At saksi tayo sa mga nangyayari ngayon sa Ukraine, sa Israel at sa Palestine. Alam niyo po ba yan, bakit nagwawar ang Israel at Palestine? Sa lupa, sa Gaza. Bakit? Kasi di ba, kung babasahin natin, ang lugar na yun ay sa Israel na. Kaso nga lang, sa katigasan ng ulo ng mga Israelite, napasakop pa sa Palestine. Pero sinabi rin sa salita ng Lord na darating ang panahon maaangkin ulit nila ang buong Israel. Amen po ba? Kaya nangyayari ngayon yun. Ngayon, itong Palestinian, no, sabi nila, hindi amin to. Hindi amin to. Hindi to sa inyo. Kaya nangyari ng bomba sila. Amen po ba? Ganon din naman sa Ukraine, saka sa Russia. Gusto ng Russia magpasailalim sa kanila ang Ukraine, wag sa US, wag sa United Nations. No, mga selfish na mga pagnanasa nila. So, nangyayari yung kaguluhan. At alam niyo po ba, na sinasabi rin dito sa verse na to, na kapag meron kang selfish desire, yan, nagkakaroon ka rin ng maling panalangin. Amen po ba? Na natin dito, na nakakala mo isang tama yung panalangin mo. Pero kung iisip yung maigi, mali pala. Kasi sa panalangin mo nangyayari pala, gusto mong utusan ng Panginoon. Gusto mo sa panalangin mo ay sumang-ayon sa iyo ang Panginoon. Gusto mo sa panalangin mo sumang-ayon sa iyo ang lahat ng bagay. Amen po ba? Bakit? Kasi ang gusto naman ng tao, di ba, para magkaroon siya ng kapanatagan. Amen po ba? Pero sinabi rito, no, bakit nga daw ba hindi tumatanggap ang isa nananalangin dahil mali ang kanyang motibo. Sabihin niyo, motibo. Yan. Mga kapatid, sa pananalangin natin, dapat maging maingat tayo na ang motibo ng ating pananalangin ay para mahingi natin ang ano? Ang kasagutan mula sa Panginoon. Na magabayan tayo ng Panginoon. Hindi para pasunurin natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So kapag meron kang selfish desire, ang nangyayari sa pananalangin mo, iba. Hindi nakakalugod sa Lord ang prayer. So maganda ba na meron tayong selfish desires? Diba hindi ano? Minsan, ang akala ng ibang tao, lalo na sa mga tao doon, sa pangangatwiran ng tao ngayon, sabi nga ano, ang mahalaga, masaya ka. Sino na nakarinig ng gano'n? Ang mahalaga, masaya ka. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Yeah. Sabi ng iba, sasabihin nila hanggat wala kang sinasagasaan. Pero alam di ba, kapag inisip mo ng kasayahan mo, kadalasan ang dami mo ng napipisa, hindi na nasasagasaan. Napipisa ang mga tao, nasasakta ang mga tao, nasusugat ang mga tao. At ang minsan, yung malapit pa sa'yo. Yung mga tao na nag-expect, no, na sila ay magiging masaya sa piling mo, pero dahil sa service desire mo, nasasaktan sila. At hindi accepted doon kahit Kristiyano ka.
Kaya nga, dinidil natin ngayon yung tinatawag na war mo sa sarili mo. Ano daw yun? Selfish desires. Matututo pa ba tayo? Amen. Kaya nga po, di ba? Sa 10 utos, sa pang-10, ano yung sinasabi? Thou shall not, ano daw? Covet. Yan, hindi yung kabet. Covet. Ayan, huwag mo daw naisin. Ayan, huwag mo daw naisin ang bagay ng iba. Na maangkin ang bagay ng meron ang iba. Sabi nga po, no, thou shall not covet is the last of God's 10 commandments. Pero alam niyo po ba na kapag yung kautusan na to ay na-violate mo, napakalaki po nung tawag doon ng posibilidad. Sabi nga, posibilidad na yung siyam ay ma-violate. Ma-violate mo. Amen po ba? Ayan. Bakit? Sabi nito, covetousness can make a person murder. Marami pumapatay dahil lang sa cellphone. Alam niyo po ba yung ate ko, masingit ko lang. Yung ate ko, yung pangatlo, si Ate Lisa. Nung time na 2004 ata yun, 2003. Alam niyo yung mga cellphone na may kulay lang, magkano na, 30,000 na. Yan ano, bumili siya, isa sa mga, hindi naman sa nauna, pero isa sa mga pinalad na makabili. Alam niyo po ba, alam niyo yung mga magnanakaw, pinag-aralan siya. Umuwi kasi siya alas 2 ng madaling araw. No, gusto makuha yung cellphone niya, hindi naman siya cellphone niya. Alam niyo po ba yun, pagpapagaba niya one night na, isang gabing madilim niya. Kapi nga. Kagabi. Pagbaba niya, hinarang siya. Sabi, ako na yan, pag mo. Kwento niya na, yung ate ko matapang, maliit lang yan, parang sila yung Maris. Pero matindi rin, parang si Maris na. Bali naman tayo. So, alam mo yun, ang sarap ng patuwa ng ate ko eh. Sa totoo lang. Kasi mahal na mahal niya, ikaw ba naman, pinaghirapan mo ng ilang gabi, buwan, mabili lang yun. May patarasas pa sa nakiyan, kung meron ka. Tapos ng isang gabi, kinuha sa kanya. Tapos nung tumakbo siya, pababa, sumisigaw siya, kaya pala sabi ko, sumisigaw. Ate ko na pala yun. Nung nabuksan niya yung gate, biglang, pang! Binaril siya. Buti na lang, nakapasok na siya na. So ano ang tawag doon, ano yung punot dulo, bakit? Covetousness. Kasi ninanais ng tao na yun, makuha yung bagay ng Diyos. Amin po ba? Sa buhay natin, no, mag-ingat tayo. Kung ano yung meron yung iba, huwag mong gustong naisip. Kasi baka pumunta ka doon sa punto na sana mamatay na siya para mapunta sa akin. Lalo na sa lupa. Sasabihin ko sa inyo, sa pamilya, may malalaking lupa, kahit magkakapatid, nag-iisip, mamatayin na para mapunta na sa akin. Covetous. Buhay pa yung tatay, gusto nyo mamatay para buhay pa yung nanay. Amen po ba? Naunawaan natin dahil sa selfish desire. Alam niyo po ba kapag ikaw din na merong covetousness, diyan ka rin magaling magsalita ng sinungalingan. Hindi nyo sinungalingan. Ay, katulad yung pagkakasabi ko, sinungalingan. Yan lang. Kasi gusto mo sirain ng tao eh. Yung position na gusto niya, gusto mo. Kaya sisirain mo siya para ikaw. Si Ate Ruth. Si Ate Maris. Si Yay, buti pa alis na yan. Pero wala yan dito. Amen. At hindi ko na sabihin nasa ibang church yan. Pero ganun katindi. Na pwede mong manira, pwede kang magsalita ng sinungalingan. Amen, slander. At alam niyo po ba, pag may covetousness, ano doon din na pwede mong i-dishonor yung nakakatanda sa'yo. Yung parents mo, yung ate mo, yung kuya mo. Amen po ba? And then, ano pa, you can commit adultery sa mga may asawa dyan. Taas na kamay ng mga may partner. Yung mata natin, saan lang? Yung mata, saan lang nakatingin? Sa'yo. Sa asawa lang natin. Wag sa mga asawa natin. Ayan.
Sabi nga, Pastor, ang hirap kasi nun eh. Napapatingin lang, Pastor, pero hindi naman gustong angkin eh. Isang tingin lang, di ba? Sabi nga sa Bible, pag dalawang tingin yun ng mali, kaya isang tingin lang. Kaya nga, Pastor, it lasts like 10 minutes bago ko tanggalin yung isang tingin. Iba na yun. Iba na yun. Natutulong ko yun, Pastor, sa Facebook, sabi, tingnan mo, pagpikit mo, nandun pa rin siya. Kaya, huwag po ganun. Amen po ba? So, you can commit adultery kung covetous-ness. Yung asawa ko, parang hindi na kasi sexy lang dati ah. Pag biglang may napadaan, titig ko, parang ako ay natulog na. Alam mo, di ba ang chorus na? May chinita ka. Ayun. Yun, kasi yung asawa ko, lagi ko nilalakayan ng matay. Kaya ito parang ang cute. Kasi cute eh. Hindi mo alam, si Lord nakalaki na ng mata sa'yo. Amen? So, ang tindihan ng covetousness, bakit may covetousness? Selfish desire. At alam mo po ba, you can violate all God's moral law kapag meron kang covetousness. Simple lang ang covetousness, yung gusto mo, yung bagay na meron ang iba. Sabi nga ko, ito makinig kayo maigi, people who are at war with themselves, ang tao daw na meron laging parang battle sa sarili niya because of his or her selfish desires, sila yung tao na hindi masaya. Yes. Sila yung mga tao na enjoy na yung lahat, sila enjoy pa rin. So yan ang lahat ito. Tara dito. Sabi nga sila rin yung mga tao na instead na maging thankful sa pagpapala na meron sila, they always complain. Yes. Kasi tingin nila sa meron sila hindi pagpapala. Pero ang totoo, pagpapala. Ang isang bagay, hindi na naging pagpapala sa'yo kapag natingin ka sa iba. Amen. Halimbawa ito, Samsung A03. Amen. Pero nakatingin ako dun sa cellphone ni Ate Ruth. Ano? Ang cellphone mo Ate Ruth? A73. Number pa lang, lamang na lamang. A03, A73. So hindi ko makikita ang pagpapala to kung lagi ko nakatingin sa meron siya. Amen po ba? Pero kung titingnan mo, Ate Ruth, kamaan ha. Kahit A03 yan o A73, parehas ba nakakatawag? Yes. Parehas bang pwedeng mag-text? Yes. Parehas makapag-Facebook? Yes. Messenger? Ang tanong, parehas bang may load? Wala. Minsan baka naman, yung A03 mo may load, yung kanya wala. Nakaulan eh. Nakaulan. Lugi mo doon. Yun lang. So, So, nakikita nyo, may mga tao na ang sarap ng nasa pagkainan nila, pero bawal na sa kanila. Pero ikaw, kahit tuyo lang pwede sa'yo. yes. Kaya ang sarap na kain mo sila kahit gano'ng kasarap. Ang cholesterol ko, yung diabetes ko. Amen po ba? Ikaw, kahit nakatira ka lang sa barong-barong, kaya pa ka. Pero yung iba nakatira sa malaking bahay, ang taas sa pader kasi nasa isip nila baka may pumasok na mag. Amen po ba? So, wag kang tumingin sa meron sa iba, tumingin ka sa meron ka sa iyo na binigay ng pagpapala. Dahil doon mo lang makikita ng pagpapala niyo sa iyo. Ayun yung para sa iyo, sa ngayon. Amen po ba? Yes. Kung marunong kang magpasalamat sa meron ka ngayon, di ba mas masarap kung bigyan ng mas marami pa? Yes. Kaysa yung mahilig kang complain. Kasi sabi sa'yo, di na kita bibigyan ulit. Last mo na yan. Tandaan niyo po, magpapasko na. Kaya kada nang ibigay sa inyo, thank you talaga. Amen po ba? Hindi nga sa'yo, pero di ba masarap bigyan yung tao marunong magpasalamat kaysa reklamo. Amen? So always be thankful. Para po maiwasan natin na masaya na yung iba, tayo hindi pa rin. Para po maiwasan natin na tayo ay tinatawag doon na hindi natin na-enjoy ang buhay. Sabi nga po yung mga tao may selfish desire, ang malungkot, they cannot get along with other people. Hirap sila na makibagay o makisama sa ibang tao. Amen? Bakit daw ganun? Because they are always envying. Lagi silang nangiingit sa iba. Yes.
Kaya, pag-pray natin, mawala yung inggit. Wala dito yan. No? Alisin na natin yan. Wala dito yan. Wala daw dito. Nasa Kaya, Baka maubos. kaya nga dinitin natin. Amen. Alisin na natin. So sabi nga po noon, mahirap kasi no, ang isang tao isang malalaman mo kung hindi kontento sa buhay. Na, mahilig sila yung parang, naisip nila yung parang isang iglap lang magbabago buhay nila. Yung parang gusto umalis na kanilalagyan nila ng mabilisan. Amen? Amen po ba? Amen. No, ang mga taong ganun, meron sila tinatawag na unsatisfied life. No? Kasi sinasabi sila na ungrateful life. Tandaan mo kung nasan ka ngayon, dapat i-enjoy mo yan. Dapat kung nasan ka ngayon, matuto ka dyan. Kung nasan ka ngayon, lumago ka dyan. Amen. Parang kumbaga nasa biyahe ka lang. So, kung papunta kang Baguio, kung nasa San Jose ka pa lang, i-enjoy mo lang kung ano yung makikita mo sa San Jose, sa Nepal, sa Banbar. Yung sunod, bro, Anawan, Santo Tomas, Alamba, at marami pa. Tulog. Tulog ka na. No? I-enjoy mo lang at matuto ka. Huwag mong nanaisin ang bagay na meron ng iba. Dahil kung ano yung nasa iyo ngayon, yan ang para sa iyo. Amen po ba? Amen. Sabi nga no, ang Lord, siya ang pinagmumulan ng mabubuti at perfecto bagay. Kaya kung ano yung pagpapala, gano'n lang ang kamay nyo, dalawa. Sige, taas nyo. Yan. Kung ano, isipin mo ngayon kung ano yung blessing na meron ka. Kung sa paningin mo man, maliit yan o malaki. Alam mo ba na basta yan ay sinabing pagpapala, yan yung perfectong pagpapala ng Lord sa iyo. Amen. Kaya ang mabuting pagpapala ng Lord sa iyo. Amen. Kaya anong dapat mong gawin? Magpasalamat. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Ito ang panakpakan natin ng Lord. Kasi yun ang para sa atin sa ngayon. Yung nasa kanila, kanila yun. Kung ano yung hindi mo pa natatanggap, hindi pa yun time para sa inyo ngayon. Kaya huwag kang magmadali. Amen? Kasi pag nagmamadali ka, mahirap. So, natutunan tayo sa una kung bakit mahirap mag-submit sa Lord dahil we are at war with ourselves. Dahil sa ating selfish desires. Pangalawa, mabilis lang to. Ano yung bus? Kaya ko lang para magising kayo. Pag-away ako, mahaba rin tayo kayo sa kantaan eh. May pasok ka pa niyan kagabi. Siyempre, ipa-agad magbigay ng kalakasan. Hallelujah! Amen! Kaya, pass. Tigilan. Pangalawa, we are at one with God. Ano yung una? Kalaban natin sa sarili natin. Pangalawa, nangyayari na kalaban natin ang Diyos. Hindi naman sa kalaban natin ng Diyos dahil kaaway natin siya. Kundi yung mga bagay na sinasabing hindi tayo nagkakaroon ng pagkakasunduan sa Diyos. Malinaw po ba? Iba yung dati sinasabi we are enemy of God. Eh yung hindi ka pa mananampalataya. Pero ngayon sinasabi itong huwag, ito yung tinatawag na yung para sa mag-asawa, pagtatalo. Nakikipagtalo ka kasi meron kang hindi na pagkakasunduan o hindi mo gusto. So sabi nga dito, how does a believer declare war against God? Ito yon, being friendly with God's enemies. Yung ikaw daw, sa Diyos ka na, pero kaibigan ka pa rin ng kaaway ng Diyos. Pwede pang pumikit kayo saglit. Yan, pikit lang ha, walang didila. Isipin mo, ano bang mga bagay, anong mga gawain, ang sa tingin mo ay gawain ng kalaban ng Diyos? 1, 2, 3, 4, 5. Sige, dilat. Diba alam nyo kung ano yun? Yes. At sa isip natin, sa puso natin, napaka-specific. May mga bagay na alam natin na gawain yung kalaban ng Diyos, pero minsan pinipili natin gawin tayo. Yes. Ayun po yung tinatawag na we rebel against them. Alam yan ng mga nasa military, yung word na rebel, rebellion. Diba? Sino yung mga yun? Yung kumaalaban sa gobyerno. Alam niyo po ba, bilang mananampalataya, we are now part of God's kingdom. Amen. And if we are doing things na hindi dapat ginagawa sa kingdom ng Lord, rebelde ka. Sabi mo nga sa katabi mo, rebelde ka ba?
Kaya nga, di ba, sa pamilya, rebelde yan. Sinasabi sa anak. Kasi hindi yung masunurin sa akin, rebelde yan. Black sheep yan. Tama po ba? Bakit nasasabi yun? Kasi hindi nagpapasako. Ginagawa pa rin kung ano yung gustong gawin kahit na alam na hindi dapat. So, banggitin natin dito. Kaya ako sinabi kanina na meron pa rin connection kasi babanggitin na naman dito yung tatlong bagay. Ano yun? Yung word, yung flesh, saka yung devil. Amen po ba? Nabanggit yan dito sa verse 4. So, hindi na natin basahin. Halukayin na natin ito. So, sinabi nito, yung the word, yung mundo, ito yung tinatawag doon na yung course ng human society. Ibig sabihin yung mga gawain, makatao, makamundo, na alam nating hindi makadiyos. Amen? So, pag-usapan natin, paano nga ba natin masasabi na ang isang Kristiyano ay nai-involve sa mundo ng paunti-unti. Sabi nyo nga, paunti-unti. Alam nyo si Satanas, hindi ka bibiglain yan. Nadahan-dahanin ka niya. Yung ganyan na siya. Isa, dalawa na. Tagang likat ka. Huwag mo kaya maging lima. Kasi hindi na ganun na. Sasaktan ka na niya. Amen? Pag-usapan natin ngayon kung paano paunti-unti ang isang Kristiyano ay nai-involve sa mundo. Una, ang isang Kristiyano daw ay nai-involve ng dahan-dahan kapag siya daw ay parang nagiging kaibigan na ng mundo. Amen? Paano sabi nagiging kaibigan ng mundo? Alam mo yun, yung hindi na ma-determine kung Kristiyano ka o hindi. Kailangan ko pa papalawakin? Di ba hindi na? Ibig sabihin, parang okay lang sa'yo yung ginagawa nila. Ibig sabihin, tanggap mo rin kung ano yung nangyayari. Amen po ba? Kumbaga, binibigyan mo ng, yun talaga eh. Ganun talaga eh, huwag tayo magsalita. Wala tayong gagawin, baka magalit sila sa atin. Kailangan, at peace yan. Amen? Pwede ba yun? Paano maligtas ang ibang tao kung hindi nila malalamang mali ang ginagawa? Minsan natutod din tayo. Amen po ba? Makuha natin? Pangalawa, paano malalaman ng isang Kristiyano ay nai-involve sa mundo ng paunti-unti? Sa buhay niya, sinisik niya ng approval na ng mundo, hindi ng Diyos. Basta okay sa tao, okay yun. Basta marami ako napapasaya, okay yun. Kaya kahit anong content ko, basta masaya sila, okay yun. Basta ano man ang mangyari, napopromote man ako, okay yun. Ibig sabihin, mas iniisip mo lang ngayon yung sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Amen po ba? Pangatlo, ito na yung pinakamatindi. And I pray, huwag tayong umabot dito. Ang isang Kristiyano, ay masasabi mo na siya involved na sa gawaing makamundo kasi he is conforming to the pattern of Christ. Bumalik na siya, ginagawa niya na ulit yung bagay na hindi niya na dapat ginagawa. Amen po ba? So, bilang mga anak ng Lord, gusto ko malaman ninyo na sinasabi sa Biblia na kapag ikaw ay nakakapagkaibigan sa mundo, ang tawag sa'yo sa Biblia, adulterer. Ha? Paano ko naging adulterer? Sino ang asawa ko? Hindi mo na ako naging ang asawa. Alam niyo ba na tayo ay ikakasal kanino? Si Jesus. Amen po ba? The believer is married to Christ and ought to be faithful to Him. Kung tinanggap mo si Kristo, ikaw na ngayon yung sinasabi, babalikan ni Kristo. Kaya ka mag-aaral ng marriage na, di ba? Yung marriage sa langit. At sino ang kakasal? Si Jesus at tayo. Alam niyo po ba yun? Kaya natin tawag na adulterer at sino man nakikipagkaibigan sa mundo. At mabigat po ng kasalanan ng pagiging adulterer. Amen po ba? Kaya kapatid, kung ano yung sinasabi ng Lord sa salita niya na hindi mo na dapat ginagawa. Ulitin ko po, mga bagay na alam mong hindi mo na dapat ginagawa, huwag ka na magre-rebelde laban sa Panginoon. Kasi unang-una, kaya niya yung hindi na pinapagawa sa'yo,
ayaw niyang mapahamak ka. Amen. Do you believe that? Yes. Ayaw niya na mahirapan ka. Ayaw niya sa dulo magsisi ka. Dahil sa maling consequences, no? Sa mahirap na consequences na natanggap mo. Nakukuha po natin. Sabi nga po dito, no? Kapag nasabi na sa mga Jewish Christians ang adultery, na sila ay adulterer laban sa Diyos, naunawaan nilang lubos yun. Kasi nung time nila, kaya sila natatawag na adulterer kasi sinasamba nila ang Diyos-Diyosan ng ibang mga nasyon. Kaya nga po, mababasa yan sa Jeremiah, sa Ezekiel, sa Hosea, nababanggit na they are adulterous people. Which also applies sa atin ngayon. Kung hindi tayo sumusunod ng buo sa Lord at minamahal natin kung anong makalaban ng Diyos, we are also adulterers. At kung ayaw mo nun na ikaw ay pinagtataksilan, huwag mong gawing magtaksil sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, ang mundo ay kalaban ng Diyos. At kung sino man na nakikipagkaibigan sa mundo, ay hindi maaaring masasabing kaibigan siya ng Diyos. Amen? So mga kapatid, yan, kinig po kayo sa akin. Tingin kayo dito sa akin. Heart to heart to. Sa buhay mo, sigurado ako may sinasabi sa Lord na kailangan mo ng bitawan. Sigurado ako may sinasabi sa Lord na kailangan mo ng baguhin. Amen po ba? Isa lang ang susi. Kailangan mo magpasakop sa Diyos sa bagay. Dahil ang katotohanan, akala mo nang papasa sa iyo yan. Dahil ang katotohanan, akala mo nakapagpasatisfy sa iyo yan. Pero sa dulo, sisirahin ka ng mga bagay na yan. Kaya nga sinabing enemy. Nakikipag-friend ka sa enemy. Actually, yung enemy, hindi ka naman niya makikipag-friend sa'yo. Enemy mo pa rin yan. Kaya ang gagawin ng lalansin ka para wasakin ka at patayin ka. Amen. Nakuha natin yung logic? No? Parang ganito lang yung 5-on-5 sa basketball. Dahil nainis ka, hindi ka pinasahan, sumama ka doon sa kabila, kampi nyo na lang ako. Uutusan ka na, sige, i-shoot mo sa ring namin para matuwa kami. Sino manatalo pa rin? Kayo, di ba? Sila mananalo pa rin. Ganun yung kalaban. Akala mo kampi ka, pero totoo, pinapabagsak. Kaya huwag ka makipagkaibigan sa kaaway ng Diyos. Dahil ang kaaway ng Diyos, ang tingin sa'yo, kaaway ka pa rin at sisirain. Pero ang Diyos, kapag nakapagkaibigan ka, poprotektahan ka, iingatan ka, at itutuwid ka. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. I pray na tuto tayo. At ang panghuli, sinabi dito yung flesh. May nabasa ako na, ito daw katawan natin yan. Sabi, pinutin nyo nga. May nararamdaman. Yes. Sabi doon sa nabasa ko, our body is neutral. Hindi daw ito yung mga kasalanan. Bakit? Kasi di ba, pwede mo itong gamitin sa mabuti. Pwede mong gamitin sa masama. So, it is neutral. Kaso nga lang, itong body natin, under pa rin sa atin tawag na flesh pa rin. Amen po ba? Kasi may mga pakiramdam to, nakakaiba. May mga pakiramdam to na hindi nakakalugod sa Lord. Lalo na kung hindi mo kontrolado. Amen po ba? So sabi nga po, when a sinner yields to Christ, alam niyo po ba na nagka-create sa atin ng new creature? Amen po ba? Sabi nga na the old has gone and the new has come. Pero ang katotohanan, nandoon pa rin yung old nature. Pero kailangan natin paglabanan. Kaya nga po sabi rito, living for the flesh means grieving the Holy Spirit. Amen? Yung ginagawa mo pa rin yung alam mong mali, alam niyo po ba nalulungkot ang banal na Espiritu Santo na sa atin. Kaya nga po nabanggit dito sa binasa natin, ang Espiritong nilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Alam, matinding pagnanasa. Sa English nakalagay ng JMC, na gusto niya ang ginagawa lang natin ay yung pinag-uutos niya na mabigyan natin ng kaluguran ng Lord. Kaya sa oras na gumagawa tayo ng alam natin na hindi dapat, nagigirip natin ang Holy Spirit. Amen. Tatanungin kita, masaya ba na mag-grip? Masaya ba na tawag doon, pa-bypass ka?
Masaya ba na hindi ka mapansin? Hi! Kakamayan mo. Di ba yung kinamayan? Sabi mo na lang. Masaya ba na hindi ka masunod, mga magulang? Lalo na. Di ba hindi? So, intindihin na lang natin kung ano yung nararamdaman ng banal na Espiritu Santo. Sa panahon na inuutos na gawin natin kung ano yung dapat, pero pinipili natin ang hindi. Amen po. So, ano yung tinatawag na we are with God. Kaya nga po, no, to allow the flesh to control the mind is to lose the blessing of fellowship with God. Dapat po natin maunawaan yan. Gusto ko magbigay ng halimbawa, isang mali na halimbawa masasabi ko. Kapag gumawa ka ba ng masama, ng mali, pag nanalangin ka, masaya ka. Lord, tawanan mo ako ha. Nagawa ko na naman eh. Matigas kasi muna ko. Diba hindi? Hindi ka nga makapag-pray eh. Bakit? Nahihiya ka. Ano yung nasisira? Fellowship. Ano yung other word? Relationship. Every time gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Lord, alam mo ba, sinisira mo yung relationship at fellowship mo sa Panginoon? Kailan pa sinira ng Lord ang fellowship sa atin? Wala. Gusto lagi ng Lord makapag-fellowship sa atin. Pero dahil sa ating mga selfish desires, dahil sa ating pagiging rebellion, sinisira natin. Amen? At ang hirap bumalik kapag alam mong ikaw ang sumira. Ang hirap lumapit kapag alam mo ikaw ang sumira. Pero kapatid, salamat. Kasi kahit pala nakahirap yan, open arms ang Lord sa atin. Amen po ba? Pero, please, dito sa pinag-aaralan natin sinasabi, do not grieve the Holy Spirit. Kapatid, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na kung anong dapat bitawan? Kristiyano ka na ngayon. Anak ka na ng Lord. Amen po ba? Ito ang palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Siyempre, hindi ko na itatakan ng David. Alam naman natin si David, ang gusto niya, kaya nga nabanggit dito, tinataas ng Lord ang sinumang nagpapakumbaba. Kasi nga, pag sinabing David, ang gusto niya magkaroon tayo yung tinatawag na pride. Amen? Sabi nga no, iyan isa sa chief weapon ni Satanas. Kaya nga, di ba, magkakaroon kami ng service desire kasi minsan sa pride mo rin. Sabi nga no, God wants us to be humble, but Satan wants us to be proud. God wants us to depend on His grace, but Satan wants us to depend on ourselves. Yes. Sabi nga no, Satan is the author of all do-it-yourself. Yes. Kaya ko to. Hindi kita kailangan, Lord. Sabi nga no, nag-i-enjoy siya na yung ego natin, parang pinapalobo niya, pinapalaki niya ng pinapalaki. Yung ulo mo, may hydrocephalus ka. Galing ko. Hindi ko kailangan ng Lord. Kahit dito ako nag-hallelujah, kahit ako pumapasok dyan, mayaman ako. Talo ko ngayon nag-church siya kasi ako, CEO. Hindi man ako nagbabasa ng Bible, I'm not praying, but I have everything. Maganda pa ng pagka-English yan. Pride. Sabi na nga, pride. Akala ng tao makuha na lahat ng dito sa mundo. Okay siya. Sinabi sa Bible, pwede mo makuha lahat ng dito sa mundo na hindi mo na-acknowledge ang Diyos. Kaya kapatid, huwag kayo magpapalansin na kayo ay blessed. Super blessed na kayo ay nakapagtapos, na kayo ay yumaman, kahit hindi nyo ina-acknowledge ang Lord sa buhay nyo. Kasi sinabi sa Biblia, aanin mo ang lahat ng dito sa mundo kung ang kaluluwa mo ay mapupunta sa Biblia. Amen po ba? Iba pa rin ang buhay na may Kristo. Pinagyaman ka, may Kristo. Wow. Pinaunlad ka, may Kristo.
Wow. Simple na may Kristo. Wow. Nagbago ba? Hindi. Bakit? Dahil kay Kristo. Amen po ba? So, huwag tayo magpadala sa pride. Huwag tayo magmalaki sa Diyos. Amen? Huwag tayo magmalaki sa Diyos. Kaya nga po sabi sa isang church, sa isang iglesia, bakit nga ba nagkakaroon ng problem? Ito lang. I pray huwag mangyari sa atin dito sa FCC San Jose. Na, kaya to, alam ko, binigay sa atin ito ng Lord sa salita na to, kasi para hindi mangyari to. Sabi one of the problem in churches today is that marami daw yung celebrities kaysa sa servant. Marami yung gustong maging sikat kaysa maglingkod. Kaya kapag hindi nasasabihan, hindi na-appreciate, nasabihin, ayoko nang maglingkod. Mahalaga naman yung appreciation. Kasi lang not all the time, matatanggap mo yun. Kaya nga sinabi rin ng Lord, diba, kung ano yung ginawa mo sa kaliwa mo, huwag mong paalam sa kanan. Kasi ang Lord na bahala dun. Kaso nga lang, dahil sa pride ng mga tao ngayon, maging mga Kristiyano, gusto nila lang dito sa kasi gusto nila maging sikat. Ano yung cause? Pride. Amen? So, iwasan natin yun. Pwede ba yan? Amen. Anong prayer natin? Ang lahat ng taga-FCC San Jose magkaroon ng heart of a servant. Maging servant leader. Amen po ba? Pag sinabing servant leader, nauuna ang paglilingkod kaysa sa pag-uutos. Amen po ba? At hindi ka nag-uutos kundi nangunguna ka. Amen po ba? Yan. Kaya si Pastor, pagwasan niyo rin daw minsan. Kasama na pag ando doon na, hey, Pastor, hindi ka na, Pastor. Ay, nagwalis na si Pastor. May narinig ako na nakaraan eh. Nagwalis lang ako, may pre-force nyo si Pastor. Bakit? Bawal na ba ako magwalis? Kung alam niyo lang sa bahay, hindi rin ako nagwawalis. Hindi kasi si ate, pag nagwalis ka, magkaspang ka. Uwi na niya. Kaya sabi ko, Han, para wala tayong problema, ikaw lang magwalis. Hindi, pero ito sabihin, hindi porket nagkakaroon ka ng posisyon, nababawasan na dapat mong gawin sa paglilingkod. Habang nagkakaposisyon ka, mas marami kang dapat paglilingkod na ginagawa. Naunawaan natin? Amen po ba? Apply niya kahit sa church, kahit sa government, kahit saan. The more na nagkakaroon ka ng posisyon, hindi para sumikat ka, kundi para mas makilala kang servant ka. Kaya nga, ewan ko kung sino bumoto rito nung kakilala na ng nakaraan na talagang maaasahan. O, bahala na lang. May sikat yan. O, masasabi mo, ay, nakikita ko yan. Pag may kailangan, kasama lagi yan. Ayun yung buboto ko. Tama ba? So, ganun dapat. So, sa buhay natin, kailangan magkaroon tayo yung ano daw, heart of a servant. So, sabi nga, no, man has nothing to be proud in himself. Kaya huwag kang maniwala kay Satanas. Amen po ba? Kasi gusto ni Satanas, palaki yung ulo mo. So, sobrang laki yan, hindi ka na makakalakad. Tutumba ka. Pero ang gusto ng Lord, magpakumbaba ka. Magkaroon ka ng tinatawag na humility. Other words, humbleness. Ano na sabi? Itataas ka ng Panginoon. Ang Lord ang bahala. Sabi nga, God promotes. Siya ang bahala sa promotion sa buhay mo. Gawin mo lang kung ano yung nalalaman. Amen po ba? Sino ba gusto nito ng promotion? Sino gusto ng increase? Sino gusto ng abundant blessings? Pakapaba ka. Be humble. Sabi mo sa akin mong be humble. Amen. Praise God. So nalaman na natin ngayon, ano, ito talaga promise. Alas 12 na pala. Pero nakatayo ata ako dito parang lagpasan ng alas 11. Pero naman dito maikli lang. I will try my best para maikliin. Kasi kailangan ko sabihin eh. Mahirap naman ako kwento, putol. Tama po ba? Yes. So kailangan tapos. Pero hindi naman tayo tulad ng teleserye na pwedeng linggo sa linggo ko patuloy. Tapusin na natin ngayon. Handa ba kayo? Okay. Yan. So unang bagay, na instruction para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. No?
Sa sarili natin. Sabi mo nga sa sarili. Sa sarili. Sa ibang tao. At sa Diyos. At sa Diyos. Yan. Yun ha. Unang bagay, yung sinasabi sa verse 7, submit to God. Magpasakop ka sa Diyos. Sabi nga no, unconditional surrender. Pag sinabi unconditional surrender, walang dahilan. Walang kasi. Walang bakit. Para mga military, no? Ano ba yan? Obey first before you complain. Hindi, kay Lord, obey lang. Walang complain. Unconditional surrender is the only way to complete victory. Amen po ba? Kapag ikaw ay talaga nagpasakop ng buhay mo sa Diyos, doon ka lang makakatanggap ng kumpletong katagumpayan. If there is any area of light kept back from God, kung meron doon area sa buhay mo na parang tinatago pa, sabihin niyo reservation. Nire-reserve mo pa sa Lord, alam mo ba, nagiging foothold yan ang kalaban sa'yo. Butas. Makakapasok sa dyan. Amen po ba? So, huwag ka magkaroon ng reservation. Sabi nyo nga, reservation. Reservation. Huwag ka na magkakaroon ng ganun sa buhay mo. Sinasabi sa atin ng Panginoon, submit yourself to God. Ibig sabihin yung buong ikaw, walang nakatago, walang inihatawag, walang isinasantabi, kundi yung buong ikaw. Amen po ba? Pangalawa, draw near to God. Sabi niyo po, draw near to God. Draw near to God. Yung sinabi ito sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Parang sa sabihan tayo ng pabago-bago ka ng isip. Gusto niyo ba yun? Kaya nag-away mag-asawa, saan tayo daan? Dito tayo. Ay, dito na lang ba tayo? Saan pa talaga? Ano bibili ang ulam? Ito na lang. Ay, yun na lang. Ano ba talagang ulam? Diba? Ang hirap kausap ng tao, pabago-bago ang isip. Kung ikaw nahihirapan, di ba kung anong gawin na ikaw, pabago-bago lang ang isip. Susunod ako sa Lord, ay hindi muna. Magkapasabit ako sa Lord, ay hindi muna. Kaya nga sinabi doon na huwag pabago-bago ang isip. Lumapit ka sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, lumapit ka sa Lord. At ano ang gagawin mo? Yung sinabi rito, hugasan niyo ang inyong mga kamay, kayo mga makasalanan, linisin niyo ang inyong puso. Anong ibig sabihin nun? I-confess mo sa Lord yung lahat ng nagawa mong kasalanan na alam mo, na pinili mo. Ito yung pagkakataon lumapit ka at magpakumbaba ka sa harapan natin. Amen po ba? Sabi nga how do we do this? By confessing our sins and asking for His cleansing. Sabi nga God graciously draw near to us. Ang Diyos, ang unang lumapit sa atin, alam niyo po ba yun? Sinabi sa salita ng Diyos, wala kahit sino man ang naghahanap sa Lord. Pero ang Lord, siya lagi ang naghahanap sa atin. Lumalapit sa atin. Kaya nga nung nagkasala si Adan at si Eva, sino tumawag? No? Sino yung tago? Ang tao. Tendency na tao magtago. Pero sinasabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Hinahanap kita. Lumalapit ako sa akin. Amen po ba? So sabi nito, God graciously draws near to us when He deal with the sin in our lives. Kasi kapag meron tayong kasalanan sa buhay natin, yung Lord, alam niyo po ba dumidistansya sa atin? Naniniwala kayo doon? Bakit siya didistansya? Kasi ang Diyos hindi kaya mag-dwell sa kasalanan. Bakit? He is holy. Amen po ba? Kaya nga kapatid, huwag natin magustuhin at sabihin natin, mabuti naman ng Lord, ang gracious naman ng Lord. Amen po ba? Magkakaroon ng foothold ng kalaban sa atin. Tandaan natin, laging sinasabi, He must have complete control sa buhay natin. Amen. At isa sa way na pinapakita natin sa Diyos na we ask Him to have control sa buhay natin ay yung nagpapakumbaba tayo at humingi tayo ng kapatawaran. Ang tanong, ilang beses kaya tayo makakalapit sa Panginoon para humingi ng kapatawaran? Ang sagot, hanggang nabubuhay. Amen? Kaya huwag mong libutahan ang sarili mo. Pero libutahan mo ang sarili mo
sa paggawa ng bagay na ayaw ng Diyos. Amen. Hanggat maaari, tigilan. Yes. Pero, we are all guilty sa buhay na yun, sa bagay na yun. No? Kahit si pastor, hindi ko sasabihin 100% hindi na. No? Pero huwag mong patigasin yung puso mo, yung pride mo, huwag mong padalin. Kundi magpakumbaba ka, lumapit ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? So tandaan natin, God hates the sin of pride. Amen? At alam niyo po ba na gagawin ng Lord sa Kristiyano, sa anak niya na mayroong pride? Itutuwid at itutuwid niya to hanggang mawala na yung pride niya. So, Amen. at isa sasabihin ko minsan, masakit po. Yes. Kaya, hanggat maaari matuto tayo sa narinig natin ngayon, huwag nating antayin na dumaan pa tayo sa part na masasaktan tayo para lang bitawan natin yun. Yung pride, yung selfishness, yung rebellion. Amen po ba? Tandaan natin sa buhay natin, we need to put our lives under the government of our God. Kapatid, ulitin ko, we need to submit ourselves to God. Na-share ko na ito dati. Paano ka maubuhay na may katagumpayan laban sa demonyo, sa devil, kay Satanas? Walang ibang bagay kundi mag-submit ka sa Diyos. At ang sabi niyan, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Dahil kung hindi ka nagsasubmit sa Lord, nagsasubmit ka kay Satanas. And how will you resist Satan if you are submitting sa Kanya? Kung nagpapasakop ka sa Kanya, paano mo siya paalisin? Kaya you need to submit yourself to God para ma-resist mo si Satanas. Amen po ba? Alam po sa bawat isa sa atin, marami pa tayong struggle. Pero ngayong umaga, pinaalalahanan tayo ng Lord, we need to submit ourselves to God. Ano man yung mga bagay na yan na alam mo dapat mo nang bitawan dahil Kristiyano ka na, dahil anak ka na ng Lord, dapat meron ka ng desire ngayon na mawala na yun sa buhay. Dapat meron ka ng desire sa puso mo ngayon na mabago na ang buhay mo. Bakit? Kasi anak ka na ng Lord. And the only way to do that is to submit ourselves to God. Amen po ba? Ulitin ko po, ibigay natin ang buhay natin ng buong buo sa Panginoon. At ito lang ang paraan para magtagumpay tayo sa anumang laban natin sa sarili natin at dito sa mundo. Amen po ba? Pakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat at tayo po mananalangin. Nais ko po mag-pray sa bawat isa. Hallelujah. So, sa oras na to, I want your full cooperation. Gusto ko po yung inyo pong pakikiisa. Amen? Dahil kung wala yung pakikiisa, sabi kanina, humbleness, humility. Sa oras na to, let us express ourselves yung humility sa harapan ng Lord. Aminin natin ngayon, sa harapan ng Lord, yung mga bagay na nagagawa mo pa, na alam mo hindi mo na dapat ginagawa. Aminin natin sa harap ng Lord yung mga bagay na iniisip mo pa na alam mo hindi mo na dapat iniisip. Yung mga bagay na nararamdaman mo pa na alam mo hindi mo na dapat nararamdaman. Mga bagay na pinabitawan na sa'yo ng Lord pero pilit mo pa rin pinupuno. Yung mga bagay na alam mong nakakasakit sa'yo pero pilit mo pa rin naiiyak. Isa lang ang susi kapatid. Humble yourselves before God. Draw near to God. At mag-desisyon ka na magpasakop sa Panginoon. Sige po. Para po maiwasan natin ma-distract. Sa oras na to, ipikit mo yung mata mo kapatid. And I'm speaking directly sa bawat isa. At kung alam mo sa sarili mo, yung mga nabanggit na bagay na yun na nagagawa mo pa na hindi na dapat. At gusto mo lang isuko sa Panginoon, Lord, gusto ko magbago. Lord, naunawaan ko na ngayon na hindi ko na pala dapat ginagawa to. Lord, anak mo na ako. Lord, kabilang na ako sa kingdom mo. Hindi pwede, Lord, na sinasabing anak mo ako, nasa kingdom mo ako, pero yung ginagawa ko, yung gawain ng kalaban.
Lord, naunawaan ko ngayon. Nagpapakita pala to Lord na makasarili ako. Nagpapakita pala to Lord na ako ay nagmamayabang. Nagpapakita pala Lord na ito ay nagre-rebel ako. Lumalaban ako sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras ng Panginoon, nais kong isuko sa iyo. Kapatid, kung ikaw yun sa oras na ito, this is my challenge. At alam ko, challenge ng Lord sa bawat isa. Pumunta ka rito sa harapan. Kung may nais kang isuko sa Panginoon mo, na sinasabi mo, you want to submit yourself fully to God. Na gusto mo na ngayon talagang isuko ng buong buo ang lahat sa iyo. Ng lahat na alam mong bagay na hindi tama. I challenge you, pumunta ka rito sa harapan ngayon. Alam ko na umuusap ang Lord sa iyo. Sinabi niya sa kanyang salita, kung narinig mo ang kanyang salita, huwag mong patigasin ang puso mo. Dahil ito yung kailangan.